So, kumusta? My name is Daniel at ako yung marketing head at overall operation manager ng Edanios at nandito kami ngayon sa Chaong, Quezon. Escudero specifically yung subdivision at gusto ko kayong bigyan ng isang napakagandang tour dito sa napakagandang bahay na ginawa ng Terravera. Contractor dito is si Terravera. Kami yung kinuha nilang modular cabinetries contractor. Okay, so basically kami gumawa ng from bedrooms to kitchens to bathrooms to display cabinet. Sobrang laki. Kaya kung curious kayo at gusto niyo makita yung mga possible na modular cabinet na pwedeng ilagay sa bahay niyo, lalo especially kung ganito kalaki. Eto, itutur ko kayo. So tara, let's go. Okay, dadaan tayo dito sa likod na lang para mas mabilis yung access. Kasi sarado pa yung main door, tsaka wala siguro susi. Tingnan mo naman yung pintuan ng back door. Solid, suabe. Okay, una natin pupuntahan dito yung main kitchen. Mamaya ko i-discuss itong preparation area. Pero kita nyo na naman. Ito yung main kitchen natin. So, ang unang-una natin kapapansin dito sa kitchen na ginawa namin is the kitchen island. Okay, so sobrang lawak niya kasi request talaga ni client na malapad yun talagang width niya. Okay, and then we have face, may mga LED lights naman yan. And then, syempre, kung napapansin nyo sa mga gawa ng Edanios, most of the time, binabasag ko lagi yan ng mga glass doors. Yan. Tapos yung glass door na yun, may LED lights para social. Okay. So dito, for this specific pantry, iba yung request ni Madam dito. Usually, ginagawa namin, larger unit pantry, pull-out pantry, pero for this particular front pantry, puro tandem box lang siya. Okay, gusto niya drawer box lang talaga. Yan. Pero naka-tandem box naman yan. Meaning ng tandem box, wala kayong makikitang slide, drawer slide sa gilid. Kasi naka-undermount yan. Tapos aluminum yung pinaka-side panel niya. And then nagawa kami ng custom dito na kasi mahilig mag-bake si Madam. So may mga divider yung for this particular module. Nag-request din sila sa akin ng louver style door dito. Medyo mahirap siyang gawin pero okay naman. Maganda naman yung kinalabasan niya. Yan. And then, ito yung magiging condiments. Siya nga pala, hindi kami yung nag-fabricate nung countertops nito, yung mga quartz, hindi kami nag-fabricate na kasi meron silang sariling fabricator, may sarili silang installer. So, okay naman. Okay naman yung kinalabasan. Then, yun, tigkabila dito, glass doors. Yan, enjoy nyo lang yung design. B-roll. Then, bago tayo lumabas ng kitchen, ito kasing part na to, hollow to Yan, hollow yan kasi may malaking poste doon. So, para hindi maaksaya yung space, naglagay ako dito ng mga pull-out na drawers. Yan. Tsaka dito sa taas. Yan. Para hindi naman masayang yung space. Now, paglabas ng kusina, paglabas ng main kitchen, makikita nyo is preparation area / bar storage, parang ganun. Ayun. So yung dining puta, sobrang mahal yung dining na to. Ang bigat talaga niya, napaka-solid wood. Ayun, ang una-una makikita dito sa prep area, syempre, yung may dalawa tayong wine chiller. Yan. Then of course, drawer box para sa storage ng glass or whatever. And then syempre, glass door pa rin tayo dito, lalagyan ng mga alak. Pagpasok dito, itong tall cabinets na to, kung tatanungin nyo kung tanungin nyo, shoe rack. Okay. Shoe cabinet to. Yan. Custom to, So, nag-request sila na gusto nila may mga drawers like dito. Yan. Hindi kami makagawa ng tandem box dito kasi may mga custom na divider na ilalagay. So, nag-decide ako na drawer slide na lang siya. And then, same din sa kitchen, may louver style door para makasingaw-singaw ng hangin. And then, kung mapapansin nyo, upon opening, mag-open yung LED lights. Yan, ganyan dito sa Edanios, malinis, social. Okay? Then, for this one, ito na yung magiging closet.
Sa ilalim nito, lalagyan pa rin siya ng sapatos na may labasan pa rin siya ng hangin para makasingaw yung sapatos. Then lahat naman yan, tandem box, no? This one, meron tayo dito wardrobe lip. Yan. Ito. Yeah! Wardrobe lift. And then dito sa mga ibang cabinet dito, mga multi-shelves na lang to. Yan. Katapat ng tall cabinet na pinakita ko sa inyo kanina, may vanity dito. Most of this, false door na lang to kasi may mga poste dyan. So, itong mga nakikita niyo, mga false door na lang yan. Ito, active to. Alam ko, active na cabinet ito. Yan. Then, ito, vanity, mirror. Ito naman, working cabinet ito. Yan. Then, ito, yung glass door natin dito, may LED lights yan. Yan, may LED lights siya. And then, watch collector storage collection. Anyways, yun, lalagyan siya ng relo, ng mga pagmagandang relo. And then, the vault. Pag may yaman talaga, may mga vault. Okay. Yan, ito, yan. Then ito, nahirapan kami dito kasi sobrang haba nung... Ito kasi sobrang haba niya, then manipis lang yung height ng cabinet. Eventually, after mga 1 week namin nag-i-install, naglundo yan. So what I did, pinatanggal ko siya, then naglagay kami ng bakal dyan para support. And then ayun, wala na siyang lundo. Lahat naman ito, naka-tandem box din yan. Ito, cabinet pa rin to. Yan. Lagayan to ng, I think, bag. Itong headboard nila, ang ganda ng design nung wall panel namin dito. Proud ako dito. This tall cab, active to, no? Yan. Pwedeng storage ng kung anek-anek yan. So yun yung master natin, ano? Punta tayo sa office. Okay, dapat pag mga mayayaman at magandang bahay mo, hindi mo mawawalan ng conference room. So ayun, kami rin yung nag-design doon, kami din yung gumawa. Ito, pakita ko sa inyo. Ay, nga pala. Meron ditong vanity. Lavatory. So, pasilip natin ng konting lavatory. Siguro i-b-roll ko na lang yung lavatory, Ayan, tingnan niyo yung lavatory sa master. Katabi nung master's bedroom, conference room / office, bigat ng pinto. Yan. So I think kami dito, isang altar lang naman dito sa center table nila. Kasi ang original plan lang talaga dito, solid wood to. Then eventually nag-decide na si boss na, sige, ikaw na lang gawa, i-laminated mo na lang din. Then ayun, malapad to actually, nasa 1 meter or 1.2. But then nagkaroon kami ng ergonomic test, parang medyo magkakabungguan, tatama. So pinaliitan namin. Ayun, okay naman siya. Then ito, may mga grommet para sa outlet laptops. Nasa ilalim lahat ng outlets nan. And then kung mapapansin nyo talaga, mahilig talaga ako sa glass door kasi yun talaga yung pambasag ng design ko lagi. Original design nito ay si Architect RJ. And then nag-ask na lang siya ng suggestion ko kung paano pa siya mapapaganda, kung paano siya magiging consistent. Ayun, medyo binago ko ng konti at ito na nga yung kinalabasan niya. Marami siyang storage, yan. Tapos tayo sa ground floor, punta tayo sa taas. Baling may ginawa kami doon na 4 na rooms. Bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, bedroom 4. Tapos isang gym area na may sink and then may display cabinet sa gitna yan. So makikita nyo, akyat tayo sa taas. Alright, so bedroom 1. And then ito yung bedroom 1 natin. Kung mapapansin nyo, sobrang consistent siya all throughout the house naman. Yun talaga yung gusto ko lagi. Depende na lang kung gusto ni client talaga mag-request. Yung bedroom 1 ko, gusto kong gawing kulay pink. Yung bedroom 2, gusto kong kulay asul. Depende po sa inyo, pero kung ako po yung pinag-design niyo lagi. So, ganito po lagi yung gagawin ko, consistency. Alright? Ito yung ating closet. Siyempre, may wardrobe lip tayo dito. Yan. And then yung taas na yon, active yon.
Nasabi ko na rin to sa ibang video na kung magde-decide si client na putulin na lang kasi hindi naman niya abot, sayang naman po. Design is sa aesthetics, kung sa design, lagyan na natin ng cabinet, tapos huwag nyo nang gamitin para at least okay naman yung magiging design niya. And then ito yung study table niya. Ito, may ano dito, may specific request to again ni client. Maraming request dito si client talaga na medyo hands-on talaga sila pagdating sa design ng mga cabinetries Pag in-slide mo to, mayroon diyang mirror kasi ang gusto nila, minsan, ayaw nila makita yung sarili nila. So, ayun, pinakoberan. And then, ito, may open cabinet tayo dyan. Then, ito naman to, lahat naman ito ay active. Okay. Kung napansin nyo, drawer slide na lang tayo dito kasi sobrang nipis na niya. Manipis na talaga yung depth ng cabinet dyan. And then ito yung headboard. Then ito, active cabinet ito. Nakailang altar din tong area na to kasi nga wala pa naman kama nun. So, nung nagkaroon ng kama, medyo masikip daw. So, ito kasi consistent yung pagkakakarve nito dati. Ngayon, pina-flat na lang siya para mas simple nga naman siya. Ayun, ito yung bedroom 1. Okay, so sa bedroom ito tayo, no? Ayun, pagpasok, syempre makikita nyo agad yung headboard natin na same lang naman yung design. Sa katapat nun, syempre may TV console din siya. TV lang ang lalagay niya, wala ng cabinet kasi kung papansin nyo, wala ng space dito para maglagay pa tayo ng cabinet. So parang wall panels na lang siya, which is the same do sa design ng ibang rooms natin. Tabi nun, katapat nun, closet na natin. Yan. May wardrobe lip din siya. Request to ni Madam talaga Hindi ko alam, nakapanood niya siguro sa Pinterest. Pero para sa akin, doesn't make sense kasi ang baba na niya So ayun, active yung cabinets dito. Pero sa cabinet na to, may specific again na request si client. Itong super thin na module dito, ito ay pull-out mirror. Ayan. Ayan o. Pull-out mirror. Then, soft close naman yan, Pag close ka, yan. Ayun, so ito yung sa study table natin. Same sa bedroom 1, meron din ditong sliding na, Then, meron siyang mirror. Kung gusto ng mga anak niyo na magpaganda habang nag-aaral, or nakikita niyo kung gaano siya hirap mag-aral, nakikita niyo yung sarili niya. Ayan. Then, siguro ipapakita ko na sa inyo yung bureau ng lavatory na to. Basically, same lang naman yung design. Kada lahat ng room, same yung design ng lavatory except sa master. Yung master, medyo malaki yon. But for bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, bedroom 4, magkakatulad lang ng design. So, ipakita ko na lang sa inyo. Montage. Okay, paglabas ng bedroom 2, nag-request si client na binessage ako na, Dan, meron pang second floor na empty space doon, bigyan mo nga ako ng design. So ito, I came up with this design. Ayun. May mga open shelf siya and then may mga glass door. Alam ko may ilaw din yan. Yan! Iba talaga. Then the glass door itself, yan. Display. Actually, display cabinet lang naman to / library lagay ng mga libro. And then ito, wall to. So, wall panel na lang yan kasi may poste dyan. Then, yun, ito, same. So, malinis, maganda, classy. Okay. Punta tayo sa bedroom 3. Okay. Lahat ng kwarto, nag-request yung ng full-size mirror. And then, ito yung, natin, closet, syempre. Basic closet lang naman to. May wardrobe lip dito sa isang ito. Then, for this one, shelves na lang yan. Then, lahat tayo naka-tandem box naman yan. Para masisuot. Ibang-iba talaga. Yung tandem box sa normal na mga drawer slide, sobrang ibang-iba talaga. Yung behavior niya, malinis tingnan, social na tingnan, tapos yung paghatak mo talaga at smooth sobra. Sa tapat ng closet dito,
may dinesign ako ditong custom na study table. Ito, medyo random yung height ng pintuan. Again, for dynamics. Yan. Okay naman siya. So, may ilaw din yan. Nagkaroon ng industrial effect kineme. And then the wall panel na sobrang sexy, na sobrang ganda. Headboard, okay. And then may TV console din sa tapat. Again, same lang naman yun ang design sa kabila para again, consistent. Mahilig talaga ako sa consistency. Okay, punta tayo sa last room, bedroom 4. Maganda rin, syempre. My goodness. Ang una kong mapapasin dito talaga sa bedroom 4, yung malaking headboard dito. Lahat naman nakikita yung cabinet dito. Itong mga wall panel na to, active to, no? Yan. Storage, binuhay ko talaga yan. So, bakit siya nakakaangat? Kasi may mga poste dito, may poste sa gitna. So, kailangan talagang i-cover yon para mas flat. Ayaw ko kasi talaga mag-design ng mga alam mo may, lalo sa kitchen, pag may poste doon, naiirita ako eh. So, as much possible, tinatakloban ko siya. Pag hindi talaga kaya, yun, walang choice, kundi labas talaga yung poste niya. Ito yung study table. Yan. LED lights and load sa loob. And then ito, TV console, may glass door, wall panel. Then ito, same sa bedroom 2, nag-request din si madam dito ng full-size mirror na pull out. Yan. And then the faucet. So, sana nag-enjoy po kayo doon sa simpleng tour natin ng isang napakasosyal at napakamahal na bahay. Sobrang nag-enjoy kami sa build na to. Sana nag-enjoy din kayo. Kaya naman kung kailangan nyo ng kitchen, closets, TV console, wall panel, whatever it is na papaganda ng interior ng bahay mo, you know who to call. Edanios. Okay? Again, sa susunod na video, this is Daniel. Adios, amigos.